Mga kapatid sa pananampalataya, nag-celebrate na naman ang mga ahlul bid'ah, people of bid'ah, ng birthday kuno ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahapon, September 4, 2025. Ano ba ang katotohanan tungkol sa birthday celebration? Kailangan malaman natin, mga kapatid sa pananampalataya, ano ba ang totoo talaga tungkol sa birthday celebration, para po malaman ninyo gaano kasama, gaano kaharam ang mag-celebrate ng inyong birthday or birthday ng inyong mga asawa or birthday ng inyong mga anak. Lalong-lalo na birthday ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan natin na malaman ang katotohanan para po sitahin natin. Sitahin natin. Kaya tayo tinawag na the best nation na mga Muslim dahil sinisita natin ang mungkar. Hindi tayo nananahimik. Kapag nananahimik ka, panalo na si Satanas. Kapag nananahimik ang mga maaalam, tinutulungan ninyo na ang gawain ng mungkar. Kailangan magsalita. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim? Bakit tayo tinawag na the best nation? A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo, ibig sabihin ng kayo na mga Muslim. Kayo na mga Muslim, ang pinaka-the best na nasyon na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan. Ipinag-utos ninyo ang kabutihan at ipinagbabawal niyo ang kasamaan at kayo ay nananampalataya sa Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, marami na ang mga nagtuturo at nag-uutos ng kabutihan, ngunit pakaunti ng pakaunti ang nagbabawal ng kasamaan, lalo na ang kasamaan ng maulidan Nabi. Pagdiriwang sa birthday kuno. Bakit kuno? Hindi naman talaga ipinanganak si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Rabiul Awal 12. Nagkakaisang mga scholars na ang Rabiul Awal 12 ang siyang araw ng pagyao, kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pen birthday. Ngayon, ano ang katotohanan tungkol sa birthday? Gawin natin simple. Gawin natin ang mga tanong. Din sagutin natin sa abot nating oras. Unang tanong: saan nanggaling ang birthday celebration kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung tawagin ay Maulidan Nabi? Saan nanggaling? Ito ba ay nanggaling sa Medina? Ito ba ay nanggaling sa Makkah? Ito ba ay nanggaling sa Quran? Ito ba ay nanggaling sa hadith? Saan nanggaling? Sagot: mga kapatid, nagmula ito sa Fatimiyya dynasty ng mga Shia sa Egypt 400 years after Hijrah. Nandito yung sangkaterba ng mga katibayan. Hindi natin kayang i-enumerate sa inyo. Aabot na isang oras ang khutbah. Pero kung gusto mong makita, mamaya lumapit ka pagkatapos ng khutbah. Isa-isahin ko sa inyong mga ebidensya. Katibayan na ang Maulidan Nabi sinimulan ng mga Shia sa Egypt. Hindi ito nanggaling sa Medina, hindi ito nanggaling sa Makkah, hindi ito galing sa Quran, hindi ito galing sa hadith. Ngayon ang tanong, kapag po ba gawain na ibadah? Sapagkat ang Maulidan Nabi ibadah. Sabi nila, hindi yan ibadah bro, social festival yan. Anong hindi ibadah? Ano ang ginagawa kapag maulud? Basa ng Quran. Ano ang basa ng Quran? Ibadah, hindi ibadah. Ano ang ginagawa kapag maulud? Zikr. Ano ang zikr? Ibadah, hindi ibadah. Ano ang ginagawa kapag maulud? Salawat, sadaqah, da'wah. Ikinukwento ang dalang buhay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'wah. Ano ang da'wah? Ibadah, hindi ibadah. Lahat yan ibadah. Ang tanong, kapag gawain na ibadah, saan dapat manggaling
ang source, ang reference, ang pinagkunan, saan dapat manggaling, sa Quran, sa Hadith, o sa Egypt? Mayroon bang gawaing ibadah na legitimate, na hindi nanggaling sa Allah, hindi na galing kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi mo kailangan maging scholar para masagot mo yan. Simpleng Muslim, kaya-kayang sagutin. Sabi nila, itong mga mahilig sa bid'ah, sabi nila, alam mo bro, ang Maulidan Nabi galing sa Quran. Ha? Galing sa Medina. Anila, paano nangyari? Nang isilang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang buong universe nag-celebrate, ang lahat ng lamang kalawakan nag-celebrate, ang mga anghel nag-celebrate. Nakalagay sa Quran yan bro, nag-celebrate. Kaya, anila, legitimate na mag-celebrate rin tayo taon-taon. Allahu Akbar. Binabaluktot, pinipilipit nila ang kahulugan ng verse. Tama. Totoo. Nang ipanganak si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkarami-rami ng mga miracles na nangyari dito pa lang sa planeta, at ganoon din sa kalangitan, nagdiwang ang mga malaika. Ngunit mayroong kaibahan. Iba ang araw ng kapanganakan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kapanganakan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong kaibahan? Ang kapanganakan kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang bisis lang naganap sa buong kasaysayan ng universe. Isang bisis lang siya ispinanganak. At isang bisis lang nagdiwang ang mga malaika. At ano ang araw ng kapanganakan? Ang araw ng kapanganakan, taon-taon ipinagdiriwang ng mga ahlul bid'ah. Nasaan ang katibayan na taon-taon ipinagdiriwang ng mga malaika ang Maulidan Nabi? Sino ang pinaka nagmamahal kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mayroon ba bang higit sa mga sahaba? Mayroon ba bang higit sa mga malaika? Mayroon ba bang higit mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamahal kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasaan ang katibayan na taon-taon ipinag-uutos ng Allah sa mga malaikat, sa mga sahaba na mag-celebrate ng kanilang birthday? Saan? Sige nga, ilabas nyo. Sabi nila mayroon. Nasaan? Pag inilabas nila, imbestigahan mo. Kung hindi fabricated, twisted, binabaluktot nila ang kahulugan ng mga verses. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kahit na gaano pa kaganda ang intention mo, na ang intention mo sa pagdiriwang ng Maulidan Nabi ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, dalawa ang requirements para matanggap ang ginagawa mo na ibadah. Unang requirement, ginagawa mo ng alang-alang sa Allah. Pangalawang requirement, ginagawa mo sa paraan ng sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ang ginagawa mong ibada walang batayan sa Quran, walang batayan sa authentic na hadith, ang ginagawa mong ibada ay bid'ah na itutupok sa inyo sa impyernong apoy. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. At ang lahat ng pagbabago, ang tinutukoy na pagbabago, pagbabago sa relihiyon, pagbabago sa pagsamba, hindi kasama ang pagbabago sa teknolohiya, hindi kasama ang pagbabago sa siyensya, hindi kasama ang pagbabago sa pangmakamundong material. Ang tinutukoy na pagbabago, binago mo, dinagdagan mo ang gawaing pagsamba. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. At ang lahat ng pagbabago sa relihiyon ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. At ang lahat ng bid'ah ay paglihis, pagliko, pagkaligaw. Wa kullu dalalatin finnar. At ang lahat ng pagliko, paglihis, pagkaligaw papunta sa apoy ng impyerno. Kaya yang ginagawa nila na pag-celebrate ng Maulidan Nabi, itutupok sa kanila sa impyerno apoy. Tanong numero 2. Saan naman nagaya ng Fatimiyya Dynasty ang Maulidan Nabi? Saan? Sagot, Christmas.
Walang sino mang iskalar sa mundo ngayon na kaya niyang pasinungalingan ang katotohanan na ang Maulidan Nabi impluensya ng Christmas. Ginagaya nila ang Christmas. Nandito sa katerba mga katibayan. Ginagaya nila ang mga Romano. Nagki-Christmas. Magkapitbahay ang mga Hudyo, mga Muslim, mga Kristiyano sa Egypt. Isang community sila. Nakikita ng mga Muslim na ang mga Kristiyano nagsiselebrate ng Christmas taon-taon. Sabi nila, bakit hindi rin tayo mag-celebrate ng Maulidan Nabi? Ginaya nila. Kapatid sa pananampalataya, ano ba ang Christmas? Ano ba ang Christmas? Na siyang pundasyon ng Maulidan Nabi. Ano ba ang Christmas? Ang Christmas ay piyesta na ang ipinagdiriwang hindi ang kapanganakan kay Hesus Kristo. So na kanya ang kapayapaan bilang sugo at propeta, kundi kapanganakan niya bilang anak raw ng Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Kataas-taas ang lapas tangan, insulto sa Panginoong Allah na siya bigyan ng anak na nang dahil dito, nang dahil sa insulto na ito, kamuntik lang sumabog ang universe. Ito lang ang pinakamatindi na kasalanan. Binigyan nila ang Allah ng anak na muntik sumabog ang universe. Katibayan na muntik lang sumabog. Wa qalu takadar rahman walada, at sinasabi nila ang pinakamapagpala ay nagkaroon ng isang anak na lalaki. Anak na lalaki, pinapanganak nila ang apa. Ito po ang Christmas at ito ang pundasyon ng Maulidan Nabi. Ito ang tatay ng Maulidan Nabi, itong Christmas. Lakad ji'tum shay'an idda. Katotohanan, tunay, kayo ay nakapagbigkas ng salita na kasindak-sindak. Katakot-takot. Bakit katakot-takot? Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takarru al-jibalu hadda. Ibig sabihin na kung saan ang mga kalangitan ay halos sumambulat, ang kalupaan ng daigdig magkabiyak-biyak, at ang mga kabundukan magsipagguho sa pagkawasak. Bakit? Anong dahilan? An da'aw lirrahmani walada, na kanilang binigyan ng anak na lalaki ang pinakamapagpala. Ito po ang Christmas at ito ang tatay ng Maulidan Nabi. Ito ang foundation ng Maulidan Nabi. Walang iskalar sa buong mundo na kaya niyang pasinungalingan ang katotohanan na ang Maulidan Nabi galing sa impluensya ng Christmas. Ngayon, Anton, kung ang Maulidan Nabi ay ibadah, samba para sa Allah, pwede ba tayong gumawa ng ibadah na ang pinagmulan ay Shirkul Akbar ng pagsamba kay Jesus? Sige nga. Hindi mo kailangan itanong sa scholar, hindi mo ito kailangan itanong sa alim. Ordinaryong Muslim, masasagot ka. Tanong numero 2. Tanong numero 3. Inuungkat nating mabuti mga kapatid, saan nanggaling ang birthday. Kailangan ungkatin natin para malaman mo na yung birthday ng asawa mo, anak mo, mahal mo sa buhay, huwag mo nang i-celebrate dahil ang birthday po galing sa mungkar. Saan ang galing? Naman, ginaya ng mga Romano. Saan ginaya ng Imperyong Romano ang Christmas celebration? Sagot. Ginaya nila mula sa mga Grigo. Ang mga Grigo, sinasamba nila araw, kung tawagin nila Zeus, kung tawagin nila Mitra, Sun God, at sila ang nag-imbento ng konsepto ng Disyembre 25. Hindi ang siniselebrate nila ay ang physical date ng kapanganakan ng araw. Paano mo masusukat ang kapanganakan ng araw? Yung araw yan, hindi ka pa sinisilang. May araw na. Inimbento nila. Sila ang gumawa ng konseptong Disyembre 25 at nang ang mga kakristyanuhan gawin nila si Jesus na Diyos, kinupya nila ang Disyembre 25 rin.
Ibig sabihin, kapatid, sa pananampalataya, ang Disyembre 25, hindi pisikal na birth date ng araw, kundi yan ang araw na kanilang kurunahan ng araw na gawing Diyos. Yan din ang araw ng kurunahan ng mga Romano, si Jesus bilang Diyos. Ibig sabihin, ang birthday celebration, konektado sa Siyerkul Akbar. Pagsamba kay Jesus, pagsamba sa araw. Nakita na ninyo? Bakit masama ang birthday? Napakaraming Muslim na nagbe-birthday. Hindi niyo alam saan galing ang birthday. Subhanallah. Tanong, numero 4. Saan naman naggaya ng mga Grigo ang pag-celebrate ng birthday? Saan ba? Ano ba ang pinaka-origin? Saan ba nagmula ang pinaka-kauna-unahang nag-celebrate ng birthday sa mundo? Sino? Si Paraon. Si Paraon, 3,000 years before Christ. Siya ang kauna-unahang nag-celebrate ng birthday at hindi ang sineselebrate ang physical date ng kapanganakan kay Paraon. Ang isineselebrate ang araw na si Paraon kurunahan bilang Diyos. Ibig sabihin, ang pag-celebrate ng birthday, origin ng pag-celebrate ng birthday, konektado sa gawain na Siyerkul Akbar ng pagsamba kay Paraon, Siyerkul Akbar ng pagsamba kay Zeus, Siyerkul Akbar ng pagsamba kay Jesus. Pagkatapos kinupya ng mga Muslim, pinalitan lang ang pangalan, ginawang Maulidan Nabi. Nagets mo? Saan galing ang birthday? Naintindihan na ninyo? Mula sa Siyerkul Akbar ng pagsamba kay Paraon, ang birthday celebration lumipat sa mga Grigo sa pagsamba sa araw. Zeus kung tawagin. Ang Siyerkul Akbar ng pagsamba kay Zeus, ang birthday celebration lumipat sa mga Romano sa pagsamba kay Jesus. Then, ang birthday celebration sa pagsamba kay Jesus, kinopya ng mga Muslim, ginawa nilang Maulidan Nabi. Naintindihan mo na? Saan galing ang birthday? Ha? Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kailangan natin ang katotohanan. Kailangan maintindihan ninyo na ang birthday celebration ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam panggagaya. Hindi lang ang ginaya kultura na ordinaryong kultura. Hindi lang ang ginaya kagawiang ordinaryo. Ang ginaya mismo, kultura ng pagsamba. Tanungin mo, mga balik Islam dito, tanungin mo, ano ang Christmas? Pagsamba kay Jesus. Taon-taon nagsiselebrate ng Christmas ang kakristyanuhan para ikumpirma ang Godhood of Jesus. Taon-taon isiniselebrate ng mga Grigo ang December 25 para ikumpirma ang Godhood ni Zeus. Ganon din ang mga Egyptian. Kinukumpirma taon-taon upang patunayan daw na Diyos daw si Paraon. Kapatid sa pananampalataya, hindi lang ang kinupya ng mga Muslim sa Egypt ay ordinaryong kultura. Ang kinupya nila mismo, kultura ng pagsamba. At ano ang sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pangungupya ng kultura? Lalo na kung ang kinupya mo ay kultura ng pagsamba. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang nakikigaya sa isang sambayanan, siya ay kaisa nila. Anong ibig sabihin ng siya ay kaisa nila? Kung ang ginagaya mo mga kufar, ikaw ay nagiging kaisa nila, ikaw ay nagiging kafir din. Kung ang ginagaya mo mga musrikun, ikaw ay nagiging kaisa nila, ikaw ay nagiging musrik din. Ayon sa tafsir ng mga ulama sa hadith na ating binasa. Maliwanag. Tanong numero 5. Ngayong alam na natin saan galing ang birthday, sana hintuan na ninyo ang pagbe-birthday ng mga anak ninyo. Napakarami ng Muslim na nagbe-birthday. Tanong numero 5. Ipinapahintulot ba sa Islam na ang gawaing ibadah hindi galing sa Quran, hindi galing sa authentic na hadith, kundi galing sa ibadah ng mga musrikon? Ay hindi mo kailangan maging alim para masagot mo yan. Kahit sino Muslim kaya sagutin niya. Ngayon, kahit na ano pang ipalamuti mo sa Maulidan Nabi, kahit
Kahit na pagandahin mo pa, bihisan mo pa ang maulidan Nabi ng mga kabanalang gawain, pagbabasa ng Quran, pagdidhikr, pagsasalawat, pagsasadaka, pagdada'wah, pagkukwento sa talambuhay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano man ang ibalot mo na mga gawaing kabanalan sa maulidan Nabi, hindi pa rin mabubura ang katotohanan na ang maulidan Nabi galing sa Syirkul Akbar ng pagsamba kay Jesus, galing sa Syirkul Akbar ng pagsamba kay Zeus, galing sa Syirkul Akbar ng pagsamba kay Paraon. Maliwanag? Kaya huwag ninyong idahilan. Bro, nagbabasa kami ng Quran para i-celebrate ang maulud. Nagdadawa kami, bro, kinukwento namin ng talambuhay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ka pwede magbasa ng Quran araw-araw. Hindi ka pwede mag-dhikr araw-araw, magsadaka araw-araw, magsalawat araw-araw, magdawa araw-araw. Bakit kailangan mong itapat sa isang araw na ang pinagmulan ay Syirkul Akbar ng pagsamba kay Paraon? Tanong. Numero 6. Alam niyo balikan natin yung birthday. Kaya po bawal na sumali ka sa birthday celebration ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawal na umating ka ng birthday ng kapatid mo, ng kaibigan mo, ng asawa mo, mahal mo sa buhay, kamag-anak mo. Bawal makipagbatian ng happy birthday. Bakit? Dahil tinutulungan mo ang mungkar. Sa pamagitan ng pag-attend mo, sa pamagitan ng pagsali mo sa Maulidan Nabi Celebration, tinutulungan mo, sinusuportahan mo, pinupromote mo ang gawain ng mungkar na galing sa Syirkul Akbar. At anong sabi ng Allah tungkol sa pagsuporta sa gawain ng mungkar? وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ngunit huwag kayong magtulungan sa kasalanan at paglabag, at katakutan ninyo ang Allah. Katotohanan, ang Allah ay matindi, mahigpit sa pagpaparusa. Okay. Tanong numero 6. Kung haram ang maulud, bro, bakit ang daming gumagaya, nagsiselebrate? Bakit? Una, kaunti lang nagbabawal. Kaunti lang po kami na sumisigaw sa pulpito kapag Biyernes. Kaunti lang kami na isinisigaw namin ito. Karamihan po nananahimik na. Once na manahimik ka, panalo na sa Satanas. Huwag kang ihinto sumigaw. Huwag kang huminto. Huwag kang magsawa. Magpaalala sa mga tao. Pangalawang dahilan. Bakit dumarami ang umati ng Maulidan Nabi? Enjoyment, libre kainan, libre almusal, libre tanghalian, libre hapunan, enjoyment, programa, basa ng Quran, nag-i-enjoy ang mga tao sa gawain na kasuklam-suklam. Pangatlong dahilan, bulag na pagsunod sa mga ninuno. Sabihan mo yung kapatid mo, bro, haram itong ginagawa ninyo. Hindi ito haram. Ginagawa ito ng mga ninuno namin. Kaya nga matagumpay ang mga ninuno namin dahil siniselebrate nila ang birthday ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga tayo ngayon walang tagumpay, puro kabiguan kasi hindi natin sineselebrate. Allahu Akbar, subhanallah. Anong klaseng utak ang mga ito? Anong sabi ng Allah? Anong sabi ng Allah? Tungkol sa bulag na pagsunod sa mga ninuno. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. At kapag sinasabi sa kanila, sumunod kayo sa anumang ipinahayag ng Allah, sumunod kayo sa Quran, sumunod kayo sa hadith, sila ay nagsasabi, hindi, aming susundin ang anumang kinagisnan naming sinusunod ng aming mga ninuno. Allahu Akbar. Tanong numero 7. Bro, kung haram ang maulud, bakit may mga mufti, may mga grand mufti na nagbigay ng hatol, nagbigay ng fatwa, nagbigay ng hukom na ang Maulidan Nabi Celebration ay halal? Anong sagot mo?
ang mga mufti, ang mga grand mufti, mga scholar po yan, mga maaalam yan sa Quran, mga maaalam sa tafsir, mga maaalam sa hadith, mga maaalam sa tauhid, mga maaalam sa Islamic jurisprudence, mga maaalam sa sira, kwento ng buhay ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at iba pang kaalaman sa Islam. Ngunit walang scholar sa mundo na alam niyang lahat ng kaalaman. Walang scholar sa mundo na alam niya ang lahat ng kaalaman. Kung gaano karami ang kanilang alam, mas higit na marami ang hindi nila alam. At kasama sa hindi nila alam, saan ang galing ang berte? Itanong mo sa kanila, sino ang nagpauso ng berte? Paano ang birthday, origin ng birthday, konektado sa Shirkul Akbar? Hindi nila alam. Kung alam lamang nila na ang pinagmulan ng Maulidan Nabi ay mula sa Christmas na pagsamba kay Jesus, kung alam lamang nila na ang origin ng birthday celebration nagmula sa mga Grigo na sumasamba sa araw, kung alam lamang nila na ang pinaka-origin ng birthday celebration galing sa pagsamba kay Paraon, wala, hindi lalabas sa kanilang mga bibig. Hindi malakas ang loob nila, hindi magkakasya sa mga bibig nila na sabihin nila na ang Maulidan Nabi halal. Nasasabi nila dahil hindi nila alam saan galing ang birthday. Kung alam lamang nila na ang origin ng birthday ay para ikumpirma ang pagiging Diyos ni Paraon, para ikumpirma ang pagiging Diyos ng araw, para ikumpirma ang pagiging Diyos ni Jesus, hindi lalabas sa kanilang mga bibig na sasabihin nila halal ang Maulidan Nabi. Nagets niyo? Tanong numero 8. Pero bro, mayroong mga verses ng Quran, katunayan na ang Maulidan Nabi ay halal. May mga authentic bro na hadith na katunayan na ang Maulidan Nabi halal. Anong sagot mo? Sagot, ipunin mo ang lahat ng mga verses na kanilang dalil. Ipunin mo. Basahin mo isa-isa. Din basahin mo rin ang tafsir ng mga ulama tungkol sa mga verses na iyan. At ipunin mo ang kanilang mga hadith. Basahin mo isa-isa ang kanilang mga hadith. Din kung kaya mo, basahin mo pati tafsir ng mga hadith. Lahat ng mga verses na iyan, lahat ng mga hadith na iyan, ay lahat patungkol sa mahalin natin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igalang natin siya. Respetuhin natin siya. Parangalan natin siya. Idakila natin siya. Walang ni isang verse na nagsasabing i-birthday natin siya. Walang ni isang hadith nagsasabing i-birthday natin siya. Ibig sabihin, yung mga verses na yan, kung ikaw ay marunong magbasa ng mga verses na yan, makikita mo papaano nila pinipilipit ang kahulugan ng verse para palabasin na birthday daw ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagmamahal sa kanya. Birthday daw ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paggalang, pagrespeto, pagparangal sa kanya. Hindi po, wala pong ganun. Hindi ganun. Isa-isang basahin mo ang kanilang mga dalil. Ngayon, ang tanong, paano ba natin mamahalin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraan na legit? Ibig sabihin ng legit, nakalagay sa Quran, nakalagay sa hadith. Paano natin siya mamahalin ng legit na pagmamahal? Ang nakalagay sa Quran, ang nakalagay sa hadith, ang pagmamahal kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatlo. Una, sundin mo ang kanyang mga utos. Pangalawa, iwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal. Pangatlo, isabuhay mo ang kanyang sunnah. Ito po ang pagmamahal kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakalagay sa Quran, nakalagay sa hadith. Wala pong nakalagay sa anumang batayan na ang pagmamahal kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mag-birthday. Nakita niyo? Isa-isa ninyong basahin. Basahin niyo isa-isa ang kanilang mga dalil para makita ninyo paano nila niluluko ang sambayanan. Paano nila inuuto ang sambayanan. Kaya dapat ang Muslim maalam. Makinig-kinig ka sa mga totoo ng mga aral. Huwag mo pinakikinggan yung mga baluktot. Pinipilipit nila ang kahulugan ng mga verses. Pinipilipit nila ang kahulugan ng mga ayah. At pinapabricate nila yung mga hadith.
Nag-iimbento sila ng hadith. Kapag mayroon silang binasa na hadith, imbestigahan mo yung kanilang ginagamit na hadith, malalaman mo, imbento. Huwag kayong magpapaloko. Ang nakataya rito, kaligtasan o kapahamakan ng kaluluwa mo kapag sumali ka sa birthday celebration. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, isa sa pinakamasaklap na fitna, ibig sabihin ng fitna, kalamidad, kapahamakan. Isa sa pinakamasaklap na fitna ay yaong gumagawa ka ng isang gawaing ibadah, pagsamba, na buong akala mo ay gagantimpalaan ka ng Allah. Yun pala itutupok sa'yo sa apoy. Bakit pinakamasaklap na fitna? Dahil hindi katulad ng mga ordinaryong kasalanan. Sa mga ordinaryong kasalanan, habang ginagawa mo, ay alam mo na ang ginagawa mo ay kasalanan, alam mo na itutupok sa'yo sa impyernong apoy. Kaya mayroon kang plano na magbagong buhay, may plano ka na magtauba, magrepent, ngunit sa gawain na bid'ah, dahil ang akala mo ang ginagawa mo tama, inaakala mo ang ginagawa mo gagantimpalaan ka ng paraiso, hindi mo hihintuan. Tulad ng mga gumagawa ng Maulid ng Nabi, hindi nila ito hihintuan. Tuloy-tuloy. Hanggang sa datnang ka ni malakal maut at mamatay ka sa bid'ah na itutupok sa'yo sa apoy. Tanong numero 9. Kahit hanggang 10 lang. Kasi hindi kaya ng oras. Marami pa tayong mga tanong na punto para maintindihan ng mga Muslim bakit mungkar ang Maulid ng Nabi. Tanong numero 9. Ibig mong sabihin, bro, haram magbasa ng Quran kapag maulud? Haram magzikr kapag maulud? Haram magsadakah kapag maulud? Haram magsalawat kapag maulud? Haram magkwento ng talambuhay niya? Haram magdawa kapag maulud? Allahu Akbar, subhanallah. Hindi po haram magbasa ng Quran. Hindi haram magsadakah, magsalawat, magzikr, magdawa. Hindi po haram. Ang tanong, at ito ang haram, bakit kailangan mong itapat ang pagbabasa ng Quran, pagdidikr, pagsasalawat, pagsasadakah, pagdadakwa, para i-celebrate ang isang araw na ang pinagmulan ay Shirkul Akbar ng pagsamba kay Paraon? Isang araw na ang pinagmulan, Shirkul Akbar ng pagsamba sa araw. Isang araw na ang pinagmulan ay pagsamba kay Jesus. Hindi ka ba pwedeng magbasa ng Quran araw-araw? Hindi ka ba pwedeng mag-zikr minuto? Hindi ka ba pwedeng magsalawat oras-oras? Hindi ka ba pwedeng magsadaka linggo-linggo? Hindi ka ba pwedeng magdawa linggo-linggo? Bakit sa loob ng isang buong taon, nilalason ninyo ang kamalayan ng sambayanan? Nilalason ninyo sa kamalayan ng sambayanan na sa loob ng isang buong taon, diyan ka magbabasa ng Quran para i-celebrate ang isang araw na ang pinagmulan ng piyesta, selebrasyon ay Shirkul Akbar ng pagsamba kay Paraon, pagsamba kay Zeus, pagsamba kay Jesus. Nagets niyo mga kapatid? Last na lang, tanong numero 10. Sabi nila, saan ang katibayan mo sa Quran na haram ang maulud? Saan ang katibayan mo sa hadith na haram ang maulud? Yan ang tanong nila. Yan ang kanilang pangwakas na argumento. Sagot. Ano ang sagot? Tanong din. Tanong din ang sagot. Saan ang katibayan mo sa Quran na halal ang maulud? Saan ang katibayan mo sa hadith na halal ang maulud?
Mayroon ba? Wala rin. Paring wala. Ngayon, pagdating sa gawain na pagsamba, ibadah, hindi ka pwedeng gumawa ng anumang pagsamba na wala kang batayan sa Quran o wala kang batayan sa authentic na hadith. Dahil ang ginagawa mo na ibadah ay bid'ah. Ayon sa hukom, pundasyon ng Islamic jurisprudence, pundasyon ng fiqh, lahat ng paraan ng pagsamba ay lahat yan haram, maliban sa pinahalal ng Quran at pinahalal ng hadith. Hindi katulad ng pagkain, inumin, pananamit, na lahat ay halal, maliban sa pinaharam ng Quran, pinaharam ng hadith. Sa damit, kasuutan, inumin, hanggat walang nakalagay sa Quran na haram yan, hanggat walang nakalagay sa hadith na haram yan, lahat yan halal. Bakit ganun kadali sa Islam? Para po maging magaan ang pamumuhay ng Muslim, hindi pahirapan. Pero pagdating sa ibadah, pagdating sa pagsamba, napaka-stricto ang Islam. Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang gawaing pagsamba na walang nakalagay sa Quran na halal yan, walang nakalagay sa hadith na halal yan. Dahil po, bid'ah ang mapupuntahan mo. Kaya, huwag ka nang maghanap ng katibayan sa Quran na haram ang maulud, katibayan sa hadith na haram ang maulud. Automatic po yun na haram. Pag wala kang makita sa Quran na halal ang maulud, wala kang makita sa hadith na halal ang maulud, automatic na haram ang maulidan Nabi. Aliwanag. Bilang conclusion, last na lang, na punto. Kahit makalimutan mo lahat ang sinabi ko, pero hindi mo yan makakalimutan kasi pwede mo yan pakinggan sa YouTube. Ito, voice recorder ito. Inire-record natin. Yung khutbah, i-upload natin sa YouTube bukas. Puntahan mo lang sa Islamic Information Services, episode 22. Pwede mo mapakinggan itong khutbah na ito. Inshallah. Kahit na nakalimutan mo lahat ng sinabi ko sa iyo ngayon, isang punto, wag mo kakalimutan. Isang punto. Ang maulidan Nabi ay galing sa Christmas. Pwede ba tayong gumawa ng gawaing ibadah na galing sa Shirkul Akbar, sa pagsamba kay Jesus? Walang sino man na scholar sa buong mundo na kaya niyang pasinungalingan ang katotohanan na ang maulidan Nabi galing sa impluensya ng Christmas. Nawa, naging malinaw ito sa ating lahat.